Mga kaibigan, welcome back. Ito pag-uusapan natin. Ren Sabando, malaking balaki daw sa Japanese basketball ayon mismo sa Japanese journalist. At napakatagal ng panahong pangarap ni Tony Ronson, si Kai Sotto na kaya ang tutupad? Simulan po natin dito kay Ren Sabando. Total may mga balita naman talaga na lumalabas na posibleng Japan na nga ang susunod niyang paglalaroan. Naghanap po ako ng balita mula Japan about sa kanya. At may nakita nga ako mga kaibigan na nilabas sa dalawang sports website sa Japan nito lang March 17. Ito po yung panahon ng EASL Final Four na ginanap dito sa atin sa Pilipinas, kung saan KBL teams at Japan B-League teams ang andito, kaya mga Japanese media ay andito rin mga kaibigan. Noong na-interview nga mga kaibigan si Renz dyan, sa panahon na yan mga kaibigan, natanong pa nga siya kung bakit siya kinausap ng Japanese media So ito mga kaibigan yung Japanese news kay Renz. So ito translate natin sa English. Ito yung nakasulat mga kaibigan, Philippine basketball treasurer Ren Sabando thrills the crowd, more influence in the Philippines than the Ravenna brothers. Nasaksihan nila na madaming fans si Renz at may pinakamalakas na cheers sa mga fans. Nakasulat pa dito na na-interview nila si Ruben Terrado ng Spin.ph about dito kay Renz. Opinion ni Ruben sa physical abilities, ibang level si Abando kumpara sa mga players natin dito sa Pinas. At mas kilala o mas sikat daw si Abando kaysa sa magkapatid na Ravenna. Ang isang dahilan daw kaya masikat si Abando sa mga Filipino fans ay dahil nga ito po ay sa kanyang physical abilities at lamang daw ito sa magkapatid na Ravenna. Pero pagdating daw sa IQ at experience, medyo lamang ang Ravenna brothers. Sa final paragraph ng article na itong mga kaibigan, yan ang nakasulat. Ito ang sinabi ng Japanese journalist kay Abando. Although he is still a little short of reaching his prime, he will surely become a major obstacle for the Japanese national team at some point. Bagamat daw hindi pa daw nito naaabot ang kanyang prime, tiyak na magiging balakid, malaking balakid daw itong si Abando sa Japanese national team. Mga kaibigan, si Japanese journalist na yan nagmula. Mga kaibigan, napanood niya ng personal si Renz at mga kaibigan, galing pa po niya si Renz sa injury. Kaya lang, hindi po siya nakasama sa player pool ng Gilas Pilipinas. So ngayon, bigyan ko naman po kayo na napakagandang story about dito kay Kai Sotto at dito sa agent niya na si Tony Ronson. Kaibigan, si Tony po pala ay matagal ng panahon na pabalik-balik ng Pilipinas. 80s pa lang kaibigan, nakakapunta na po siya ng Pilipinas dahil ang napangasawa pala niya ay isang Pilipina na taga Davao. Naglaro pa po si Tony dito sa PBA Invitational Tournament noong 1989. At trivia ko lang mga kaibigan bago po madrap si Yao Ming sa NBA ay nahawakan po siya ni Tony Ronson. Kasi naging coach po si Tony ng Chinese national team noong 2001 na pinangungunahan ni Yao Ming at nadrap naman si Yao Ming sa NBA nung sumunod na taon. Ilang taon na nakalipas, 2004, nagbalik si Tony ng Pilipinas. Ang trabaho po niya nung time na yan ay NBA scout po siya ng Detroit Pistons. So ito yung article, may article pa pala sa kanyang Philstar nung time na yan, interview sa kanya ni Dadin Quinito Henson, kung saan nasabi nga ni Ronson na gusto niya mag-scout ng mga batang player natin 18 to 19 years old. Dahil ang gusto niya ay makita na may Pilipino na naglalaro sa NBA. At nakasulat pa dito yung sinabi niya na pangarap daw niya ang maging kauna-unahang agent na makakapagdala ng Filipino basketball player sa NBA. Kaibigan, 20 taon ang nakalipas after niya ito sabihin. 2024 na ngayon, eto hawak niya ang isang Pinoy at ating pambato na si Kai Sotto. Si Kai na nga ba mga kaibigan natutupad sa matagal na niyang pangarap? Para sa akin mga kaibigan, si Kai po ang pure-blooded Filipino natin na best chance natin sa NBA. Walang mas malapit, si Kai lang talaga ang pinaka-nangunguna dyan. Time lang talaga mga kaibigan na makakapagsabi pero talagang makakarating po talaga si Kai doon.